Ang sektor ng agrikultura. Humigit kumulang sa 7,100 isla ang bumubuo sa Pilipinas. Dahil sa lawak at dami ng mga lupain, napabilang ang Pilipinas sa bansang agrikultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. Mahalagang bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubat. Ang may pinakamalaking porsyentong ambag sa kabuoang GDP ng Pilipinas noong 2023 ay ang subsektor ng paghahalaman na may 56.3%. Sumunod, ang livestock na may 14.8%. Ang pangingisda ay may 13.8% at ang panghuli ay ang poultry na may 15.1%. Mga suliranin ng agrikultura, mababang presyo ng produktong agrikultural, bunga na rin ang pagdagsa ng mga dayuhang produkto, ang mga ani ng mga magsasaka at mangingisda ay mabibili lamang sa mga murang halaga. Kaya naman hirap ang mga ito na magkaroon ng malaking tubo na kailangan sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. Isa pa sa suliranin ng agrikultura ang kakulangan ng sapat na infrastruktura at puhunan. Isa sa mga dahilan ng mabagal na pagunlad ng agrikultura ay ang kakulangan sa infrastruktura at puhunan. Maraming produktong agrikultura ang hindi napapakinabangan dahil nasisira, nabubulok at nalalanta tulad ng gulay at prutas dahil sa kawalan ng pag-iimbakan at maayos na transportasyon, kakulangan sa makabagong kagamitan at teknolohiya. Ang mga magsasaka ay patuloy na gumagamit ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka, tulad ng araro at kalabaw na nagiging dahilan ng mabagal na produksyon. Dahil sa kakulangan sa edukasyon, napakahirap ituro sa mga magsasaka ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya at makinarya. Ang paglaganap ng sakit at peste. Maraming hayop ang namamatay at hindi napapakinabangan bunga ng pagkakasakit at pagkapeste na dulot ng mga virus at bakterya na namiminsala sa mga hayop at halaman. Ang globalisasyon at liberisasyon ang mga dahilan ng pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa ating pamilihan, kung kaya nagkakaroon ng kakompetensya ang ating mga lokal na produkto at isa yan sa mga suliranin na pagdagsa ng mga dayuhang produkto. Sa susunod ay ating tatalakayin ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa sektor ng agrikultura at ang mga kahalagahan nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, Genevieve Ortega Punay at nagsasabing, To God be all the glory. Paalam!